Kaugnay pa rin sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon at maging ng Bulkang Kanlaon, makakausap po natin sa linya ng telepono si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo. Unahin po natin to sir, no? Ano po ba yung update o nangyayari ngayon sa Mayon Volcano? Ang Mayon Volcano for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng isang volcanic earthquake. And medyo marami-rami yung rockfall events natin, nasa 161. And yung pyroclastic density current natin, nasa 50 kahapon. And right now, nasa alert level 3 pa rin yung yung Mayon Volcano. Okay. Well, Director, may mga nagtatanong po tayong mga kababayan. Ano po ba yung ibig sabihin daw nitong banaag sa bulkan? Pakiulit sir, hindi masyadong clear yung Yes, ano ang ibig sabihin. Okay, Director, may mga nagtatanong na mga kababayan natin kung ano itong tinatawag na banaag sa bulkan. Banaag. Banaag. Yes, crater glow. Kapag mainit kasi nanggaling yan sa superheated gas natin, mga mainit na mga bato, kaya nagkakaroon ng glow yung bunganga ng bulkan. And kahapon din, or kagabi, meron tayong mga rockfall events na masyadong mainit, kaya nag-glow din siya. But basically, yung banaag, this is that crater glow. This is produced by superheated volcanic gas and heat na nanggaling pa sa extruded magma at the summit. So, indicative ito that the crater area is hot and actively supplied by magma. Alright, Director. Aabutin pa po ng ilang linggo o ilang buwan yung paglabas ng lava sa bulkan. Ano nga po yung mga dahilan at tumataas yung lava sa bulkan? Well, may supply tayo ng magma sa taas. And pero right now wala pa tayong lava flow. Ang nakikita lang natin dito ay yung lava dome, paglaki ng lava dome, and habang lumalaki siya, nagiging unstable, natitipak, nagkakaroon ng pagguho. Kaya nakikita natin ngayon ay rockfall events na nanggaling sa lava dome. And kapag malaki yung collapse, nagkakaroon ng pyroclastic density current. Well, Director, kapag sinabi pong alert level 3, ano ibig po bang sabihin nito? Ang alert level 3, ang ibig sabihin nito is there is an increased tendency towards hazardous eruption. Okay. Pag-usapan po natin, Director, yung Mount Kanlaon naman, nasa alert level 2 rin po ito. Yes, ang Kanlaon Volcano ay nasa alert level 2. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes. And kahapon yung sulfur dioxide natin medyo mababa, nasa 650 tons per day. And meron tayong 2 ash emission kahapon. Yung isa nag-start ng 2:58 p.m. hanggang alas 9 ng gabi. So umabot to ng 6 hours and 21 minutes. So ito na yung pinakamataas or pinakamatagal na ash emission activity ng Kanlaon Volcano simula nang nag-erupt ito noong 2024. And then yung pangalawang ash emission activity ay nangyari kagabi rin, 11:05 hanggang 12:53 a.m. Kaninang madaling araw. Well, Director, bukod po sa impormasyon patungkol sa dalawang bulkan, isama ko na rin po sa tanong yung nangyaring magnitude 6.4 na lindol naman sa Davao Oriental. Yes, kahapon at 11:02, meron tayong mag 6.4 and ang lalim nito is 16 kilometers. Yung location niya is 58 kilometers south 89 east of Manay in Davao Oriental. Nasa dagat ito, pero hindi naman ito nakapag-generate ng tsunami. In fact, nag-issue po tayo kaagad ng tsunami advisory na no tsunami threat. And pinakamataas na intensity na na-report is intensity 5 sa may Manay, Davao Oriental, sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Alright, patuloy po namin tabayanan yung mga update patungkol sa mga sitwasyon sa mga bulkan at maging sa paglindol niyan. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol.